May lalaki na kumonsulta sa isang therapist, mukhang malungkot na malungkot ito. Dok, kailangan mo akong tulungan, hindi ko na kaya. Ano ba ang problema? Tanong ng doktor. Dok, 35 taong gulang na ako pero wala pa ring swerte sa mga babae. Kahit anong gawin ko, parang natatakot sila sa akin. Hindi naman malalang problema yan, kaibigan. Kailangan mo lang ayusin ang tingin mo sa sarili mo. Araw-araw, pagkagising mo, pumunta ka agad sa salamin sa inyong banyo. Sabihin mo sa sarili mo na isa kang mabuting tao, astig kasama, at higit sa lahat gwapo. Pero dapat buo ang paniniwala mo. Sa loob ng 1 linggo, siguradong magkakandara pa na ang mga babae sa'yo. Natuwa ang lalaki sa payo ng psychiatrist at mabilis na umalis. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya sa psychiatrist at malungkot pa rin ang pagmumuka at sa pagkakataong ito may black eye na. Kaibigan, ba't parang malungkot ka? Saka bakit may black eye ka? Hindi ba umubra ang payo ko sa'yo? Tanong ng doktor. Gumana naman, doktor. Sa mga nakaraang linggo, nasulit ko ang pinakamagagandang sandali ng buhay ko kasama ang mga napakagagandang babae. So, ano na ang problema mo ngayon? Tanong ng doktor. Doc, yung misis ko Ginulpi ako nang malaman ang mga pinaggagawa ko noong mga nakaraang linggo. May isang matandang babae ang nagdurusa dahil sa kondisyon nito sa mata na halos maging sanhina ng kanyang pagkabulag. May 3 siyang anak. Ang bawat isa ay gustong ipadama ang kanilang pagmamahal sa ina sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo dito. Si Adonis, ang panganay na anak, ay bumili para sa ina ng mamahaling kotse at nag-hire pa ng driver. Nakatitiyak si Adonis na magugustuhan ito ng kanyang ina. Si Alberto, ang pangalawang anak, ay bumili para sa ina ng isang mansyon na may 15 kwarto. Sa sobrang ganda at mahal nito, nakasisiguro si Alberto na talagang magugustuhan ito ng ina. Si Abner, ang pangatlong anak, ay naisip na dapat gawing kakaiba ang regalo niya na mas hihigit pa sa ibinigay ng kanyang mga kapatid. Kaya't nagpasya siyang ibigay sa ina ang kanyang pinakamamahal na alaga, isang loro na inensayo niyang mag-memorize ng buong Biblia sa loob ng 15 taon. Maaari kang magtanong sa loro ng kahit anumang Bible verse, at ang loro na ang bahalang magkumpleto ng laman ng Bible verse na yon. Napakatalinong ibon noon. Pagkatapos matanggap lahat ng regalo, ang matandang babae ay binisita ang kanyang panganay na anak at sinabi, Adonis, ang kotse ay napakaganda, ngunit ayaw ko nang lumabas-labas pa ng bahay ng madalas, at saka yung driver mo napakabarumbado, kaya't pakibalik na lang ang kotse at sisantingin mo na ang driver. Pagkatapos, pinuntahan niya ang pangalawang anak at sinabi, Alberto, ang mansyon ay napakaganda, ngunit lubha itong malaki para sa akin. Sanay akong manirahan sa 1 kwarto lang, at masyado itong malawak para linisin at alagaan. Hindi ko talaga kailangan ang mansyon, pero salamat pa rin. Panghuli niyang binisita ang pangatlong anak at sinabi, Abner, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Ikaw ang may pinaka-the best na regalo sa inyong magkakapatid. Sobrang sarap ng manok na binigay mo. Inadobo ko nga Si Pedro ay nakatambay sa harap ng isang vending machine. Naglagay siya ng 25 pesos, pinindot ang isang button at lumabas ang isang Coke. Naglagay ulit siya ng 25 pesos, pinindot ang ibang button at lumabas naman ang isang iced tea. Naglagay ulit siya ng 25 pesos, pinindot ang ibang button at lumabas naman ang isang root beer. Paulit-ulit itong ginawa ni Pedro hanggang sa nainip na ang lalaki sa kanyang likuran. Boss, baka pwede makigamit muna ng vending machine? Uhaw na kasi ako tapos ituloy mo na lang yung ginagawa mo pagkatapos ko. Di pwede. Ano ka, Hilo? Bakit ako titigil? Nakita mo na nga nananalo ako dito. Subscribe to Lauren's social media now, or I will weather modify your area so you will have flood for a week or so, or my name is not Donald Trump.